muli nga po mga kapatid na napakahalaga po na ating pong lubos na maunawaan sa tulong at biyaya ng Diyos ang mga salita ng ating Panginoon. So narin nga po na ang mga salita ng Diyos yan po talaga ay pagsansala, pagtuturo at pagtutuwid sa ating kabubuti para tayo ay umakad sa katwiran na ibinigay ng Diyos sa bawat isa atin. So bagamat meron po tayong naging bisita po, pero sana sa tulong ng daki ng Diyos na ito'y lubusan din po maunawaan. May mga pagkakataon po kasi sa mga ibang congregation sa mga bagay niyan, talaga yan po ay minsan hindi na po binibigyan pansin. Yung mga minsan, yung mga bagay na lalo na yung makasanibutan. Subalit ang mga salita na ating napakinggan, na ating pong narinig at yung last din po na totoo po na mayroong church discipline. So ang ating Panginoon, maging ang mga alagad, ay nagkaroon ng church discipline sa kaayos ng church na ikapupuri ng ating Panginoon hanggang sa Ephesians 5:27 na ang tukunin ng Diyos ay ito po yung talagang sabi ng Panginoon lang tayo ng perfecto, tayo nakakamali, pero narin po yung walang batik, walang tulog, walang siya. So ngayon po mga kapatid, yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan, na ito po ay pagyamanin ng bawat isa atin. So welcome ang bawat isa na dumalo sa gawain ng Panginoon upang sumamba, at ito naman ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Subalit, tingnan po ng mission na mayroong pagdidisiplina, so tayo din po nakakalam ng ating mga sarili. So iba po yung nagtukso ka, nagkamali ka, doon sa ikaw ay nananatili po sa mga bagay na hindi maganda. Kaya yung open kanina sa mga Romans 8:6, ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kaya sa Matthew 5:20, binigyan din ng ating Lord na halimbawa at pinagmasdan mo lamang ang isang babae na mayroong kang pagnanasa sa iyong kaisipan, di mo sinawakan, walang nagkaroon ng bayang kontak, pero sabi niya na dahil ikaw nagkaroon ng pagnanasa na hindi maganda, so ikaw ay nangangaling niya sa kanyang puso. So, ibig sabihin ng ating Panginoon sa tulong ng Diyos, sa diyan ng Diyos, sa patnubay ng Diyos na tayo talaga ay magsumikap na lumakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon na mayroong kabanalan at mayroong kalinisan. So, mga kapatid, ang mga salita niya talagang isapat-sapat na po mga kapatid. Pero siguro po, dahil meron pang 4 minutes, magtatigil lang po ako ng 2 verse na ating pong buksan dito po sa James chapter 4, verse 4, na ito po pakilagay po sa King James Version. Itong James chapter 4, verse 4 sa King James Version po na ating pong babasahin. Na ito po ay paalala ng Diyos pamagitan ng Apostol Santiago na ito po ay sulit niya sa bawat mga mananampalataya, sa bawat naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ye adulterers and adulteresses. So, mayroong lalaki, mayroong babae. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Nagulay niya. Siya po ay kalaban ng Diyos. So, hindi siya kakampi ng Diyos. Dahil noon, kaibigan natin, sabi nga, ang sinuman na nagiging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway niya ang Diyos. So noon, kaibigan natin ng sanlibutan, namumuhay tayo sa sanlibutan, pero nang tayo ay hinango ng Diyos sa kadiliman, at narino tayo sa presence ng Panginoon, at narin sa kamay ng Diyos,
So iniwan natin ang mga bagay na yan. So ayaw ng ating dakilong Diyos na tayo mamuhay sa ganyang sitwasyon sapagkat kung ating pananatiliin ang ganyang sitwasyon, nagiging kaaway natin ng Diyos, and once na naging enemy natin ng Diyos, so delikado yung ating kaluluwa. At na yan po, yan ay paalala ng Diyos. So patuloy lang po tayo talagang manalangin sa ating mahal na Panginoon, magpatuloy, at ang Diyos ang sinakakalam ng laman ng ating puso, ng ating testipan. Katulad noong Friday yun, Bebes nandiyan po, mga oran nandiyan po before Sunday. So meron po nag-attend doon, sinabi nila yung buhay nila, yung situation nila na dapat ayusin. So hanggang sa napag-usapan na kung siya mananatili doon sa pagkakamali, so kung magpapabaptize siya, useless lang po yun. So dapat ayusin po niya, yung dapat ayusin, ibig sabihin, talikuran yung mali. At marap siya sa katwiran, sa kalooban ng ating Panginoon. So kung magpapabaptize siya at mananatili siya doon sa dapat niyang isuko at talikuran, so hindi niya iiwan, so magiging walang kabuluhan yung pagkakapag-bautis niya. At ibig sabihin na repentance, yung repentance, pagsisisi, pagtalikod sa kamalian. So yun talaga ang dapat. Naisuko natin ang buhay natin sa Panginoon, at pagkatapos magpapaptize tayo, bagamat di tayo perfecto, nagkakamali tayo, nandiyan yung biyaya ng Diyos, kalakasan ng Panginoon, pero ang mahalaga, narin po, sinusunod natin sa tulong ng Panginoon ang kanyang kalooban. Upang tayo hindi mahatulang, ang sabi ng Romans 6:1, there is therefore now no condemnation, which in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang sinuman ay wala ng kahatulan ang na kay Kristo Jesus, na hindi lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. So, upang tayo makiyak sa tulong, sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, tayo lumakad sa Espiritu, yung preaching, laman, at Espiritu. So, magkalaban, so kinakailangan tayo po ay lumakad sa Espiritu. Yan ang nais ng ating Panginoon. So, tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito, at ating pong purihin ang ating Panginoon. Kaya po, huwag po kayong magtampo, huwag po kayong maginanakit na po sa mga Panginoon, kung sino man tinatingin ng Diyos, kundi dapat din ninyo silang idalangin sa Panginoon. Dapat ninyong talagang idalangin na panghawakan din po, na sana din po bigyan ng kalakasan, na makapagpatuloy din po, na makapaglingkod sa Panginoon. Bawat sa atin, magdalanginan, magmahalan, magkaunawaan, magkaisa, at narin po, mga kapatid, una sa lahat, yung pong pag-ibig ang siya maghabi sa ating po mga buhay. So sister po, first time lang po ninyong nakatalo sa ito, Christian na rin po kayo. Christian na rin po. So, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. At narin po, may mga habalan po yung gawain na po. So, tayo po lumawin sa oras nito sa ating mahal ng Panginoon. Nais ko manusa ang ibig sa bawat langit, paglalaki ng
Narito po kami hindi po mga anak mo Diyos. Nalumalapit sa trono ng iyong biyaya na kami, Ama, ay magpapakumbawang Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyong kamuhian, sa iyong kadakilaan. Salamat o Diyos. Dahil dahil sa pag-ibig mo sa amin, inialay ko ang iyong buhay upang kami, Ama, ay ligtas mo sa tiyan. Salamat o Diyos sa iyong pagpapahalaga sa amin. Salamat o Diyos sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga biyaya o Diyos, na patuloy po namin nararanasan sa aming mga buhay. Di man kami worthy, Lord, subalit na rin ka na kailanman o Diyos na hindi nagpamayas. Panginoon, nakikita mo po ang bawat katayuan. Nakikita mo ang bawat pinagdadaanan. Nakikita mo, Diyos, ang bawat struggle, Panginoon, ang bawat isa. Bawat isa, O Diyos, ayaw mo pang hawakan, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy mong gawayan, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong masunod, O Diyos, ang iyong alituntunin, Panginoon, na nais mo sa aming buhay. Kami, Ama, ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan naman, sa iyong kabanalan, sa iyong katwiran, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na isang araw na kami iyong kinahabagan, Panginoon. Upang ikaw, Ama, ay aming makilala, O Diyos. Nagkaroon ng sansay, nagkaroon ng halaga ang aming buhay. Nang ikaw, Panginoon, O Diyos, ang siyang kumilos sa aming buhay. Nang kami, Panginoon, ay kabilang sa mga pinagpayagan po ninyo, O Diyos. Nang kami kabilang, Panginoon, O Diyos, sa mga tinawag, pinili at tinirang upang mabatid ang katotohanan at magtamo, Diyos, ng kaligtasan. Di sama, O Diyos, ang aming ginagawang paglingkod, maging ng aming buhay, ito pong lahat ay galing sa iyo, Diyos. At nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong buong kadakilaan, sa iyong kahabagan at sa iyong biyaya at pagmamahal, O Diyos. Na bagamat kami, O Diyos, ay nagkakamali, na kami, O Diyos, ay nagkukulang, na kami, Panginoon, ay bumabagsak, O Diyos, subalit na rin ka, Panginoon, na patuloy na nagmamalasakit, Panginoon, na patuloy na gumagabay, Panginoon, upang bawat isa'y patuloy na mapaglingkod po sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos ang bawat amin, patuloy mo kaming linisin, patuloy mo kaming dalisahin ng Diyos, at ang iyong katwiran at ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang nasunod sa aming mga buhay. Sa ganang aming mga sarili, Panginoon, hindi namin kayang sa ganang aming sariling kalakasan at abilidad, hindi namin kaya, Panginoon, na mapagtagumpayan maging ang aming laman, takbo sa tibutan at kaaway, at sa iyong lamang biyaya at habag, O Diyos,
sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, at narin, O Diyos, sa iyong patnubay, kami po ang mga magtatagumpay. Dakilang Diyos, wag mong ikulot, Ama, na isama, ay mayroon pong mahulog sa iyong mga kamay. Huwag mong itulog, Ama, na isama, ay mayroong mawagli, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, kundi yung bawat isa sa amin, Panginoon, ay may saayos ang aming sitwasyon, ang aming kalagayan, ang aming relasyon sa iyo pong banal na harapan ng Diyos. Isang bagay na aming minimiti, Panginoon, na sa aming buhay, na ikaw ay aming makasama, O Diyos, sa iyong kaharian, Panginoon, na aming minimiti, Panginoon, na ikaw ay aming makapili, O Diyos, na pangwalang hanggan, Panginoon. Walang kabuluhan, walang saysay, O Diyos, ang aming buhay sa mundong ibabaw nito. Kung kami, O Diyos, ay hindi maliligtas, kung hindi ka namin makakapiling, sapagkat sa bagay lamang, Panginoon, ang siyang napakalaga na sa aming buhay na ikaw ay kumilos sa aming buhay, Panginoon, na ikaw ay aming makasama sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Kahabagan mo, Diyos, kawan ang bawat isa sa amin. Ang bawat isa, Panginoon, O Diyos, na mga nanunod na ipaya iyong palakasin. Ang bawat naglalagay, Panginoon, O Diyos, bigyan mo ng iba yung alam na paglilingkod, Panginoon. Dalangin namin ang mga handa mo kami, O Diyos, sa huli mong pagbabalik. Kung kami man naman ay umanaw sa mundong ibabaw nito, Ama, na kami, O Diyos, ay nasa iyong presensya. Na kami, Panginoon, O Diyos, ay nasa iyong mga kamay. Na kami lumalaga, O Diyos, sa iyong kalooban, Panginoon. Di namin hawak ang aming buhay, Panginoon. Na anuman oras simahay kami magdinaw sa mundong ibabaw. Maging iyong pagbabalik, Panginoon, di namin na namin kami na mangyayari. Dalangin lamang po namin na mga saman sa amin, O Diyos. Na patuloy namin, hindi, O Diyos. Na wala pong maiwan, na wala pong maphamag. Kundi bawat isa amin na kami ay mayroong lakas, mayroong buhay. Na kami, O Diyos, ay magkaroon ng pagnanas. Na ikaw ay aming masamba. Na ikaw ay aming masunod, O Diyos. At aming magampanan ang pamilya ng responsibilidad sa aming mga balik. Bigyan mo kami, O Diyos, ng compassion, Lord, pagkanasa din po. Nariyan, Panginoon, sa mga kaluluwa na nagagayang ikaw ng kaligtasan. Gamitin mo ang bawat isa na maging daluyan ng iyong pagpapala. Na maging daluyan, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Na kami maging asin sa mundong ibabaw nito at maging ilaw ng salikod. Tulungan mo sa bawat kailangan, sa bawat karupukan ng bawat isa, Panginoon. Na makita ang iyong kapangyarihan sa bawat buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na ang kalooban mo, Diyos, ang sumasunod sa aming mga buhay. Hindi ng aming sariling kalooban, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagkakaalam kung anuman sa oras ang magtatayuan ng bawat mga nagpo, Panginoon. Dalangin lamang po namin, O Diyos, ng bawat isa, mahal na Panginoon. Kanigyan mo, O Diyos, ng iba yung kalakas at kapangyarihan, Panginoon, ng bubutsi. Ng bawat sa amin, O Diyos, ay sumayngarin ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong kapangyarihan. Ng bawat sa amin, ng Diyos, ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang aming pagtunggali, O Diyos, sa mundong ibabaw nito ay hindi sa lamang, hindi sa dugo, kundi mayroong pamuluhan, kapamalaan at kapangyarihan, Panginoon. Subalit nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat ikaw nagsabi, Panginoon, na kung ikaw ay
muli namin nilalapit o Diyos sa trono ng iyong biyaya na narinig o Diyos ng aming kapatid Sir Kat na ikaw po ang siyang magbigay ng lubusang kagalingan po sa kanya. Wala pong mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon, na maging kanyang mga bato, Diyos, ay maging normal, Panginoon. Dakilang Diyos ang lahat po ng mayroong magkaramdam na aming din po magkabatiran, maging mga prayer requests ng bawat isa, na ikaw po ang gumawa ng himata, na ikaw ang magaling ng Diyos sa bawat isa sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Sa bawat pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, palakasin mo ang bawat isa, Panginoon. Ito po'y mapagtagumpayan na patuloy na magtiwala sa iyo, na sa iyo maghanarin, Panginoon, at sa iyo umasa at ilang Diyos. Sa bawat mga problema, suliranin, ikaw ang bigay ng solusyon, at sa lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, ikaw po ang siyang magkaloob at magbigay katugunan. Pigil, Panginoon, sa pagpapalang espiritual siyang igawad po ninyo sa lahat ng iyong po mga anak, O Diyos. Ano man ang bawat kailangan, ano man ang bawat karaingan, ang bawat minimithi ng bawat isang narito, Panginoon, ay aming nilalapit, O Diyos, sa iyong badal na harapan, na ikaw ang mabigay katugunan at kasagutan upang malubos po ang kanila pong kagalakan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at narinig po, Diyos, na muli sa aming magsamba sa araw nito, na kami, O Diyos, ay sinamahan mo, na ikaw, Panginoon, O Diyos, ay aming lubusang pinasasalamatan, na ikaw, O Diyos, ay aming pinakupurihan, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang dapat, Panginoon, na paglingkuran at sambahin habang kami inabubuhay. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng mga gawain. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. At silangan po, dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri, ang kalwalatian, ang kapangyarihan, ang karangalan, magpakailan-kailan pa man sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, sa oras po ito, tayo naman sa masayang awitin bago tayo mag-close in prayer sa oras po ito.
namin sa Panginoon at tayo pangunahan si Brother Jeron po sa pagkakalang po sa closing sa verse niya. Purihin at sambahin po kayo sa Spirit at katotohanan ng Panginoon Diyos Jesus. Ang Diyos na may tatlong manifestasyon ng Diyos na God the Father na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos ni Adam, ni Jacob, ni Moses, Lord, ni David. Ang Diyos na dahil sa pag-ibig niya na ang nasa sa una ang gates of heaven ay sarado po sa kaligtasan ng mga tao. Dahil po sa inyong pag-ibig, kayo po'y katawang tao, Lord God. Kayo po'y namuhay dito sa aming Panginoon. Tinuruan niyo po kami kung paano mamuhay, Lord, sa inyong pong standards, Lord God Jesus. At dahil po sa pag-ibig niyo, sinalihan niyo po, Lord God, ang ransom, Lord God, at kasalanan ng mga tao, pinayaan po ninyo. At kayo po'y namatay after 3 days, Lord God. At kayo po'y nabuhay, Lord God. Kayo po'y nagwagi, Lord God Jesus, sa kamatayan. At in the near future, Lord God, we're hoping na, Lord God, ay makakamit din po namin itong buhay na hindi pong nakamtan, Lord God, na ang glorified body, Lord, na we're hoping to have, Lord God, in the near future, Lord God. Lord, that nandiyan po sa, alam niyo po na kami po sadyang mahina, Lord God, kayo sa inyo pong pag-ibig, Lord, sa inyo pong guidance, Lord, pinadala niyo po yung Holy Spirit, Lord God, upang kami po masiyahan, Lord God, sa mga sitwasyong challenging situation, Lord God, Jesus. Salamat po, Lord God, sa inyo pong pag-ibig, Lord God. Lord, limitless po ngayon pong love, grace, and mercy, your holiness, Lord God, Jesus. Kaya, Lord, kami po nagpapasalamat sa nakatapos na inyong gawa kay Lord God Jesus sa umaging ito. Na kami po nagpapasalamat sa inyong binigay na pinadamana inyong pong Espiritu, Lord God, na sadyang nagbibigay sa amin po ng karakasan. Sa amin pong pamumuhay, Lord God, sa itong dating na isang linggong ito, Lord God, and dahil po sa inyong Holy Spirit, nakakayanan po namin ito, Lord God. At Lord God, salamat po sa inyo kung pagpapaisip sa amin sa mga limitless reminders po sa amin sa bawat gawain po ninyo na tinuturuan po kami kung paano po mamuhay ng totoo. Dahil po kayo totoo, Lord God Jesus. Lord, sa mga pag-aaral po namin ng mga salita po, Lord God, na sa mga limitless na mga verses, na kailangan po, hindi po kami robo na mananalangin na tapos magkakaroon na lang po kami sa inyo pong pagkilos. Lord, meron po sa laging human effort, Lord God, na kami po dapat kumilos. Nang simula't-simula, yan po inyong po sinuturo sa amin na kami po magsumikap na sumunod po sa inyo pong mga palapit ng Lord. Tulungan niyo po kami. We can do this with your help, Lord God Jesus. So, ang kailangan lamang po ng gawin ay ang siyang lumapit sa inyo na wag po kami lalayo. Kung kami po lalayo ay there's no way we can do what you're asking us to do, Lord God Jesus. Turuan niyo po kami lumapit lagi, manalangin, magalinunod po sa inyo na para sa inyo, para sa kami at ang upang sa ganun ay lumakas sa kami po relasyon sa inyo, Lord Jesus. Lord, salamat po, Lord, sa mga pag-ibig po ninyo sa kanila po, Lord God Jesus, na nakalangay, Lord God, sa testimonials, Lord God, about 22, Lord God, yung holy gifts of the Holy Ghost, Lord God, na ako'y mamahan po sa amin ito, Lord God Jesus. Na sa lahat ng oras o mapaglabanan namin po, Lord God, mga challenges na dumarating po sa amin, Lord, bilang follower po ninyo, bilang servants po ninyo, Lord God Jesus. Salamat po sa pag-ibig na binibigay ninyo na sa every Sunday, every mga gawain po ng pag-ibig na nagagaling sa inyo ng dahil po dito, kami po nagkakapulod po ng mga kapatid upang mag-unite po Lord yan na purihin po na siyang number one na utos na amin pong dapat sundin na siyang paglingkuran kayo, sambahin kayo at ibigin po kayo, Lord God Jesus.
At ang pag-ibig na paglilingkod, Lord God, kung walang gawaan, Lord, wala kang matulungan, sabi nga ako ng kanina sa iyo kung salita, Lord God. Kaya sadyang kayo tunay na Diyos na dapat na siyang tumanggap ng totoong pagsamba at pag-ibig ng Lord God Jesus. Salamat po, Lord, sa mga bawat gawain, parte na ninyo pong gawain na ninyo pong pinagdabayan sa pag-flow po ng Holy Spirit, sa mga patotoo, Lord God, sa mga papuring namin, Lord God, na nagdaman namin po yung presensya sa mga kapatid po namin pag-asawang nagbibigay ng tulong financially, sumusunod na tayo sa mga friends, Lord God, salamat po, Lord God, at sa inyo pong mga salita namin po natalakay na ito po'y may pamuhay po namin sa araw-araw, hindi lang po papasok sa ayong tinga, lalo sa kanila, Lord. Kailangan po namin i-apply, Lord God, Jesus. Lord, muli kami po humingi ng guidance po ninyo sa inyo kung muling pagbabalik o sa una ang kamatayan po namin. Hindi po namin mali-deny na bawat isa ay lahat ng puso ng bagay, Lord God Jesus. Lord, suluhan niyo po kami sa lahat ng oras kaya kami po sumusunod sa inyo po mga palapit po namin. Kami po palugod-lugod sa inyo po harapan po ng Jesus. Lord God, at sa amin po mga kapatid na may karamdaman po, Lord God, kay Sister Kat, Lord God, kay Brother Nobel, Lord God, tulapot na may malubong sa karamdaman. Lord, wala kami posible sa inyo, Lord God. Hindi po mag-extend na kanilang buhay, Lord. Palakas na kanilang mga organs, Lord God, na wala kami posible. Maniwala po kami sa inyo, Lord. Ito po yung ibibigay. Salamat po, Lord God. At sa aming pag-uwi, Lord God, hiningi po namin ang inyong blessing, inyong pong guidance, protection, Lord God, sa mga po kami pumunta. Uuwi mo, Lord God, sa aming kanyang tahanan. Lord, dalangin po namin na hiningi po namin ang inyong pong guidance, ang inyong pong Holy Spirit, Lord God, protection, Lord God. At ay pabahanin po sa amin, Lord God, ito, paging sa mga iiwanan po namin dito ng mga kapatid po namin sa Barangay Pina, Lord God, Jesus. Lord, hiningin po namin ang lahat ng ito, Lord God, sa inyo po matamis at banal at makapangyarihan pangalan, Lord God, Jesus. In your name, Lord God, Jesus, we pray. Amen. So siguro po next Sunday, so mag-meeting po tayo. So dahil po yung mga kapatid natin sa mga yuko sa Dolores po. So sa pag-nais din po na mapag-usapan din po kung lawin ng Panginoon na magkaroon din po ng doon na morning service din po sa main church po. So dahil mga taga-Dolores po mga narito, so tingnan po ninyo kung sino mga kapatid natin na talagang willing na po. So at pagkatapos Sunday, pag-usapan din po natin pati yung mga kapatiran po dito. And then po, pag-uusapan sa council po naman kung ano yung pinapakay na so yun lang po at maraming salamat po at magbati po bawat sa samahan ng Panginoon at